Salamat po sa kabutihan ng Panginoon. Magandang umaga po sa lahat at welcome po sa bawat isa. Tayo po muna yung manalangin. Father God, maraming salamat Panginoon sa pagmamahal mo sa amin. Salamat Father God dahil kami Panginoon ay binigyan mo ng pagkakataon para makapagpuri muli sa inyo Panginoon. Salamat Panginoon sa mga awitin Panginoon na napakaganda Father God. Salamat Panginoon sa Sunday School Panginoon na nagbigay ng kalakasan sa amin. Father God, pagpalain mo yung mga salita sa umaga nito Panginoon. Bigyan mo Panginoon ng kapangyarihan ko sa aming mga buhay Father God. Salamat po Ama, tulungan mo ko Panginoon maibahagi ayon sa iyong kalooban Panginoon. Salamat po Panginoon, pagdalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you Lord. Hallelujah. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga paano mo makakamit ang tunay at tagumpay sa buhay? Napakaganda po nung ating Sunday School kanina. Ibalik mo nga po yung 3 puntos. Yung sabi dyan, yung wag natin wag natin daw yung ating yung kakayanan natin, wag natin ilagay sa kakayanan natin yung problema doon, sabi niya, di ba? Kung ano yung mga dapat, huwag mong tingnan yung kakayanan mo lang. Kung anong meron ka, huwag dapat doon. No? Kaya, sabi ko nga, hindi ako nakatingin sa ganun na kasi nakatingin ako talaga lagi sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, hindi natin ito gawain ng Panginoon ito. Kaya sabi ko siya, magpapalaki talaga nito. Kasi kung sa akin, hindi ko talaga kaya. Pero ang Panginoon kasi ang may-ari nito, kaya siya talaga ang magbibigay kung paano ito mapapalaki. No? Kaya ang Panginoon po ang gagawa ng paraan. Maging sa buhay natin, ang Panginoon po ang dapat masunod. Ba? Bigyan natin sa Kanya, pagkatiwala natin sa Kanya, ano man ang gusto natin. Sabi niyan, paano mo makakamit ang tunay na tagumpay sa buhay? Nakakamit ba ang tunay na tagumpay sa buhay? Pag ikaw ay matalino? Pag ikaw ay magaling? Pag ikaw ay sikat? Pag ikaw ay maraming alam, yun ba doon mo ba makakamit yung tagumpay? Yun ba yung matutuwa pa ang Diyos kung ikaw ay maraming alam, magaling ka at mayaman ka, natutuwa pa ang Panginoon? Hindi pakinabang ba ang Diyos kung tayo ay magaling at matalino? Ang sabi po sa chapter 22 verse 203, ang sabi po dyan, ang tao ba'y may maitutulong sa Diyos na malilikha kahit na siya ay marunong o kaya ay dakila? Sabi ko sa 3, may pakinabang ba ang makapangyarihang Diyos kung ikaw ay matuwid? May mapapala ba siya kung ikaw man ay malinis? Ikaw ba ay magaling, matuwid, matalino, malinis? May pakinabang ba ang Diyos sa'yo? Pwede mo ba ipagmalaki sa Panginoon? Matalino ako, magaling ako, malinis ako Panginoon, matuwid ang pamumuhay ko. May pakinabang ba ang Diyos sa atin sa mga bagay na yun? Pwede bang maging dahilan yun ang pagpapalang ibibigay ng Diyos sa'yo? Sabi po ng kanyang salita, hindi. Kahit kanintas, kaya sabi ng Panginoon, ang katalinuhan sa mundo, ikabangbangan sa akin. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki ang ating katalinuhan, ang ating kaalaman, ang ating kalinisan sa harap ng Panginoon para sabihin, Lord, ganito ang buhay ko, pagpalain mo ako. Hindi po yun pwede. Hindi po natin makakamit yun dahil yun ay isang pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kaya napakaganda po ng mensahe kanina sa ating Sunday School. Kaya napakasarap, bliss na bliss yung nauna na pakinggan ninyo yung pinakabuod ng topic na talagang klarado at clear, malinaw po na tayo po humawak sa Panginoon. Talagang kasi tayo lahat ng ating ginagawa base minsan sa ating nararamdaman. Purihin ng Panginoon. Pero paano ba natin makukuha ang tagumpay mula sa Panginoon? Ang sabi po sa ating main verse, sabi po sa 22 verse 21, ang sabi po dyan, sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. Yan po yung tunay na tagumpay at paano mo makakamit yung tunay na biyaya sa Panginoon. May makipagkasundo muna tayo sa Panginoon. Sabi dyan, sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo gaganda at magiging maginhawa. Pag tayo po ay nakipagkasundo sa Panginoon,
Yun daw po yung pamamaraan ng Panginoon para tayo bigyan ng biyaya. Diba pag tayo ay, diba sa atin, pag tayo po ay merong halimbawa sa ating pag-aasawa, may napakasawa tayo na mayaman. Pag tayo nakipagkasundo sa kanya, kayo ay halimbawa naikasal na, anong meron siya, meron ka. Ati na kayo ron. Kung ano yung yaman niya na hindi mo naman pinaghirapan, pero automatic kasama ka na ron eh. Kasali ka na niya doon sa kanyang kayamanan. Kasi inasal na kayo at yung karapatan mo, pareho na yung equal na yung karapatan ninyong dalawa. So pag nakipagkasundo ka sa atin sa Panginoon, pag tayo nakipagkasundo sa Panginoon, ano pang meron ng Diyos, pwede pong ibigay sa atin. Pwede natin makamit pag tayo nakipagkasundo sa Panginoon. At ang pakikipagkasundo po natin sa Panginoon, dapat po tayo ay maikasal kasama ng Panginoon. Tayo yung mga talagang dapat po tayo magkaisa ang ating puso, kaisipan at ating mga layunin para sa Panginoon. At pag nakipagkasundo po tayo, una sa lahat, dapat ang Panginoon ang nasusunod. Hindi po tayo. Dapat po ang Panginoon ang nasusunod. Kasi para nakipagkasundo tayo, at tayo ang nasusunod, hindi ka nakipagkasundo sa Panginoon. Kaya magkakakamit po natin yung biyaya na yan kung tayo makikipagkasundo sa Panginoon. Sabi niya, sumang-ayon ka sa Diyos. Sumang-ayon po tayo sa kalooban ng Panginoon. Makakamit natin yan, mga sinasabi niya ng Panginoon. Makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo'y gaganda, magiging maginhawa. Pag maganda po ang buhay at maginhawa, alam niyo na kung anong meron ka. Amen. Siyempre, meron ka ng lahat. Kayamanan, sasakyan, tahanan, ayos na pamilya, ibibigay po ng Panginoon niya. Pag tayo po nakipagkasundo sa Kanya, diyan po natin makakamit yung tunay na tagumpay sa buhay na ito. Makakamit po natin yan. Kaya napakasarap po na tayo po ay mayroon pong pagkakasundo na ibinigay. Bagay, panghawakan natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Makipagkasundo tayo sa Kanya. Bigyan natin ng alaga. Siya ang masunod sa buhay natin. Hindi tayo. Kasi pag tayo po ang nasunod, marami po yan dahilan. Ang tao po, ang hinahanap ng tao, ano ba yung dahilan na pwede mong maikatuwiran sa Panginoon? Hindi tayo laging naghahanap ng paraan para tayo ay makapag-serve sa Panginoon. Ang hinahanap ng tao yung dahilan. Ay, busy ako Panginoon. Meron kasi akong activity sa araw na yun. Marami tayong dahilan na ginagamit para tayo ay hindi makarating sa gusto ng Panginoon. Pero pag pinagkatiwala natin sa Panginoon at nakipagkasundo tayo sa Panginoon, wala po tayong dahilan. Pag sinabi ng Panginoon, nasusunod po natin kasi siya po ang nasusunod sa buhay natin kasi tayo po ay nakipagkasundo na sa Panginoon. At magmula nang tayo makipagkasundo sa Panginoon, mayroon na pong biyaya na ibibigay ang Diyos sa atin. Mayroon na po tayong makakamit na tunay na biyaya galing sa Panginoon pag tayo po ay nakipagkasundo sa Panginoon. Magiging maligaya po ang ating buhay, magiging maayos po ang ating pamumuhay. Kaya makakamit po natin yung tunay na tagumpay sa ating pong pagkikipag-isa sa Panginoon. Ang sabi po sa 22, makinig ka sa Kanyang itinuturo, mga sinasabi niya, itanim mo sa iyong puso. So pag hindi po natin binabasa ang salita ng Panginoon, mahirap pong masundan kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kasi hindi mo malalaman kung ano yung tinuturo ng Diyos. Hindi mo malalaman kung ano talaga yung direksyon ng kanyang tinuturo sa iyo. Kasi dapat po basahin natin ang salita ng Panginoon. Dapat po meron tayong time sa salita ng Panginoon. Meron tayong time sa pananalangin natin. Kaya ang sabi dyan, makinig ka sa kanyang tinuturo, mga sinasabi niya, itanim mo sa iyong puso. Pag hindi po tayo nagbabasa, hindi natin malalaman kung ano yung tinuturo. Kaya nga po magtuturo na ako dito. Hinihintay ko lang yung aking blackboard. Kasi gusto ko, i-take note ninyo yung isusulat ko kasi yung tuturo ko. Kung paano talaga tayo dapat ipaglaban natin ang pagsunod natin sa Panginoon. Actually po pala, dapat pala ipaalala lagi yung ating cardinal doctrine. Dapat pala kada pagtatayo ipapaalala yan. Alam natin, kasi marami naman nagtatanong, ano ba yung Foursquare? Baka isipin nila 4 kantos. Ang Foursquare po, ito po yung kaya po nilagay na yung bandera, yung ating flag dyan, kasi yan po ang ating Foursquare doctrine. Sabi po dyan, Jesus Christ the Savior, Jesus Christ the Baptizer,
Jesus Christ the healer, Jesus Christ the coming King. Meron po tayong tagapagligtas, meron tayong Holy Spirit, mapabaptize ka ng Holy Spirit, meron po tayong tagapagpagaling, meron po tayong hari na darating. Amen. So, yan po yung, kaya tayo ay foursquare. Dapat alam po natin yan, na kompleto po tayo sa ating Cardinal Doctrine. Kaya, purihin ng Panginoon na tama po at nasa eksaktong paglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi po ito sa ating sariling kaalaman, kundi ito mula sa salita ng Panginoon. Kaya dapat po natin basahin ang salita ng Panginoon para magawa po natin ito. Makinig ka sa kanyang mga tinuturo, mga sinasabi niya, itanim mo sa iyong puso. Paano mo itatanim sa puso mo kung hindi ka nakikinig? Ang kaalaman daw po ay nagmumula sa pakikinig. Paano mo maitatanim sa puso mo kung hindi ka nakikinig? Paano yung bini? Paano ba yan? Wala yung ang Diyos ang bahala doon. Sabi kasi nagpapasa ako, paano yung hindi nakakinig? Pero magaling ang Panginoon, matalino ang Diyos. Hindi natin alam, hindi natin abot. Purihin ang Panginoon. Dapat po tayo nakikinig. At ang pinakamahalaga, nagbabasa tayo. Hindi lang tayo basta-basta nakikinig. Dapat nagbabasa tayo. Kaya lagi kong sinasabi, pag itinuro ng isang tao na pumunta sa iyo ay wala sa Biblia, nasa libro lang na ginawa nila, ay huwag kang maniwala. Hindi ko pwedeng paniwalaan yan. Kasi ang salita lang ng Diyos ang dapat natin paniwalaan. Kasi marami na po na ngayong mga books na ginagawa na para iligaw, para baguhin ang salita ng Panginoon. No? Na mukhang totoo, pero hindi po totoo. Salamat sa Panginoon. No? Sabi po sa 23, manumbalik ka sa kapangyarihan, ikaw ay magpakumbaba at alisin mo sa iyong tahanan lahat ng gawain masama. Amen. Ang maganda po ng salita ng Panginoon, sabi diyan, manumbalik ka sa makapangyarihan, ikaw ay magpakumbaba at alisin mo sa iyong tahanan lahat ng gawain masama. Manumbalik po tayo sa Panginoon. Yan po yung pag-attract natin ng blessing para sa Panginoon. Ano ba yung natin gawain mo sa tahanan mo? Ano ba yung mga piling baguhin at piling mong itama sa buhay mo, sa ating pamumuhay? Dati naman, hindi ka na nanalangin sa tahanan mo. Maglaan ka ng oras para manalangin ka. Kung hindi pa Kristiyano yung asawa mo, ikaw mismo para makita niya yung pamumuhay mo. Na dapat ginagawa mo yun. May time ka sa pagbabasa ng salita ng Panginoon at may time ka sa pananalangin. Hindi naman po pahabaan yan, pananalangin. Kahit na mga 10 minutes, nananalangin ka. Huwag naman yung thank you Lord, amen agad. Bigyan rin tayo ng kaunting oras. Kahit 10 minutes man lang na pananalangin sa Panginoon. Bigyan natin yun. Ilagay natin sa natin na talagang yun yung oras natin. Nakalagay dun sa pinto natin para sabi nga ay isulat mo sa iyong puso. Baka isulat mo dun sa may sa may pag humiga ka makikita mo, mananalangin pala ako. Yung oras ng pananalangin to. Diba? Para luluhod ka sa Panginoon. Sabihin, bago ka matutulog. Maaalala mo. Babasa ka kahit isang verse. Jesus wept. Yan lang, verse mo. Parang gusto mo kasi laging maiksi. Babasa ka ng kahit na isang verse lang na mabasa mo. Para meron kang nagpapaalala sa'yo na araw-araw, oras-oras may connection ka sa Panginoon. Kahit po yan maiksi lang, napakahalaga niyan, di ba? Mapanggit mo lang yung pangalan ng Panginoon, napakahalaga po nun. Di ba? Matawag ka nga sa bahay mo, bago ka matutulog. Matawag mo lang nga yung asawa mo, di ba? Mahal, tulog na tayo. Yung malaking bagay sa kanya yun. Kala mo, simple lang yun, pero nakalagay sa puso niya. Kahit tulog ka na, tinitignan ka pa niya. Di ba? Kasi pagpapaalala po, dapat po lagi natin naalala. Kaya po sabi doon, sabi sa 23, ibalik ko po, sabi niya, dapat po lagi natin naalala ang Panginoon. At sabi po sa 24, verse 24, Hallelujah. Sabi po sa 24, ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok, at ang mamahaling ginto ay ihagis mo na sa ilog. Kung minsan po, dyan po tayo nagmamalaki. Pag meron po tayong kayamanan.
Mayroon po tayong kakayanan. Kaya sabi ng Panginoon, ano bang pakinabang ng Diyos doon sa mayroon ka? Kung minsan po yan yung nagdadala sa atin para tayo ay magkaroon ng mga bagay na dahilan para hindi purihin ang Panginoon. Napakahalaga po na alam natin. Kaya sabi diyan, ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok at ang mamahaling ginto ay ihagis mo na sa ilog. Ano po ang ibig sabihin niyan? Sinasabi kanina ni Paul, hindi sinasabi niya itapon mo o alisin mo. Ang sabi niya kanina, sa lahat ng yan, dapat ang pinakamahalaga pa rin ang Panginoon. Amen. Sa lahat ng yan, ang pinakamahalaga pa rin dapat ang Diyos. Dapat po siya pa rin. Kasi nga, pag nasa iyo yung kayamanan na yan, pwede yan kunin ng dyablo. Kasi pwede sabihin niya ng, kukunin ko yan para hindi mo paglingkuran ng Diyos. Ay kung yan lahat ng kayamanan mo ay nakalaan sa Panginoon, anong kukunin niya sa iyo? Kaya ba niyang kunin sa Panginoon yun? Hindi. Hindi niya kayang kunin sa Diyos yun. Wala siyang kukunin sa iyo. Anong ibabato ng kalaban mo para ikaw ay mapalayo sa Diyos? Wala siyang maibabato sa iyo. Lahat ng pwede niyang ibato, nasa Panginoon mo ibinigay. Anong gagawin? Wala siyang magagawa. Lahat ng kayamanan na yun, mananatili sa iyo kasi yun ay nakapangalan sa Panginoon. Ikaw ay steward, ikaw ay ikaw ay katiwala lang ng Diyos doon. Di ba? Ano tatanggalin mo sa akin? Katiwala lang ako. Lahat ito ay nakapangalan sa Panginoon. Amen. Lahat ng aking kayamanan, nakapangalan sa Panginoon. Hindi mo piling kunin, hindi yan mawawala. At mananatili yan sa iyo. Lahat ng kayamanan mo. Kayamanan mo yung pamilya mo. Amen. Kayamanan mo yung anak mo. Kayamanan mo yung mga mahal mo sa buhay. Ipagkaloob mo sa Diyos. Surrender. I-surrender mo sa loob ang lahat sa buhay mo. Para siya po ang umawak. Siya ang umawak ng lahat ng yan. Para wala siyang dahilan para makuha yun. Kalaban, wala kang magagawa. Kasi lahat ng yan nasa pangalan ng Panginoon. Ako po ay caretaker lang. Ano magagawa mo? Patuloy ang yaman ko. Patuloy ang biyaya ng Diyos. Kasi ako po ay nagiging matapat na katiwala ng Panginoon. Yun po ang napakahalaga sa atin. Dapat po alam natin yung halaga ng meron tayo at ano yung value ng Diyos sa buhay natin. Ano bang halaga ng Panginoon? Sa Panginoon po kasi, lahat kaya niyang ibigay. Kahit yung buhay mo, kaya niyang pabain, kaya niyang paayusin ang pamumuhay mo, kaya niyang maging buklurin kayo ng tunay na pagmamahal mula sa Panginoon. Masaya po ang pamilya. Pero, pag yung yaman na yan ay minahal mo, tandaan mo, yan ang magsisira sa pagtitiwala mo sa Diyos. Dapat, ibigay mo sa Panginoon para yung lahat ng yan manatili sa buhay mo. Amen. Kaya nga pag tayo nagtatides, di ba? Hindi mawala-wala sa paningin ng Panginoon lahat ng property mo. Kasi ibig sabihin pa nagtatides ka, pinagkatiwala mo sa Diyos lahat ng pag-aari mo. Kaya yan, lahat ng yan, may protection mula sa Panginoon. May protection mula sa Diyos. Hindi mo pwedeng galawin yan kasi yan ay pag-aari ko. Pag-aari ng Panginoon yung lahat ng pag-aari mo kasi pinagkatiwala mo sa Kanya at lahat ng binubuwis mo sa Kanya yung 10% na kinikita lahat ng iyong kabuhayan. Kaya yun po ay binibigay ng Diyos ang protection sa atin. Kaya tuloy-tuloy yung pagyaman mo pero hindi kayang agawin ng kalaban kasi hindi nakapangalan sa iyo. Salamat sa Panginoon. At ang sabi po sa 25, sabi niya sa verse 25, ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman na siyang ginto't pila na iyong pahalagahan. Dapat po ang Diyos ang yaman natin. Siya ang tunay nating pahalagahan sa buhay natin. Pag pinahalagahan po natin ang Panginoon sa ating buhay, yan po ang tunay na tagumpay. At yan po natin makakamit ang tunay na kayamanan mula sa Panginoon. Siya po ang gagawa ng lahat pag minahal mo ang Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan sa lahat ng iyong pangailangan. Amen. May gagawin po ang Diyos sa mga pamamaraan. Kung ikaw ay nagbi-business, pwedeng bigyan ka ng Panginoon ng maraming customer, mga good customer, ibigay sa inyong Panginoon. Na talagang
Pero dapat maging tapat ka sa mga, kasi marami rin kasi nagbi-business, pero hindi tapat sa yung iba. Pagdating sa kiluhan, kulang ang kilo. Tapos, ipapag-pray. Lord, gusto ko maraming customer. 3 bili lang siya ng customer, di nababalik kasi kulang yung kilo mo. Diba? Maging tapat po tayo para tayo ay magkaroon ng yaman mula sa Panginoon. Maging tapat tayo. Kasi pag naging tapat ka, mabuhay ka ng tapat, doon ka giginawa. Hindi kang pray araw-araw, pero yung kilo mo, yung 1 kilo, 9 grams lang. Pero sabi, Lord, mabili lahat ito. Pag tinimbang nung bumili, hindi nababalik. Pero pag eksakto, tama sa kilo, doon ka bumalik. Bumili ka doon. Yun po ang sikreto ng pag-angat sa buhay. Maging tapat po tayo sa ginagawa natin. Yan po yung pamamaraan ng pagmamahal natin sa Diyos. Pag naging tapat tayo sa mga tao, sa kapwa natin sa mundo ito, yan po ang pamamaraan na dapat po natin ilagay sa puso natin. Yan po ang ginto na gusto ng Panginoon. Mahalin natin ang Diyos. Kasi pag nakikita yung katapatan mo, maging sa community, sa mga kalapit mo, nakikita ang katapatan mo, mamahalin ka nila, matutuwa sila sa iyo. Diba? Pag may nahulog dyan na 100, kahit walang pangalan, tinatanong mo, sino ba ang nawalan sa inyo? Kasi may paglabas ko, nagwalis ako, may nakita akong pag dumaan yung mga kapitbahay mo, wala bang nahulugan sa inyo ng pera? Kasi may 100 ako nakita. Pero pag hindi tayo tapat, pag-design na ito. Diretso na doon. Magtanong ka rin. Kasi kung dito lang naman, magtanong ka rin. Diba? Pero kung sa mga lugar ng kalawakan, huwag ka na magtanong kasi hindi mo naman alam kung sino tatanungin po ron. Diba? Alam natin kung paano tayo mamuhay ng tama sa buhay natin. Yun po ang gusto ng Panginoon. Mahalin natin ang Panginoon. At ang pagmamahal po natin sa Panginoon dapat ay pinakikita sa kapwa. Paano sasabihin ng Diyos na mahal mo siya kung yung kapwa mo hindi mo kayang mahalin? Hindi mo kayang gawa ng mabuti. Hindi mo kayang sundin yung mga kalooban ng Panginoon na pinapagawa sa atin. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maging tapat sa ating paglilingkod sa Panginoon. Gawin po natin yung tama. Mahalin natin ang Panginoon. Kaya sabi niya din sa last verse na yan, ang Diyos na makapangyarihan, ang ituring mong yaman na siyang ginto bilang nasa iyong pahahalagahan. Salamat sa Panginoon. Pahalagahan po natin ang Diyos. Yan po ang lagi kong hinihiling sa bawat isa. Pahalagahan natin ang Panginoon. Pahalagahan po tayo ng Panginoon. Napakasarap po pag ang Panginoon pinahalagahan natin. Amen. Sabi ko nga isang araw, itataas ka ng Diyos. Praise the Lord. Itataas ka ng Panginoon. Ang Panginoon po ang magtataas sa atin. Amen. Ang sabi po sa Santiago, sabi po sa Santiago 4 verse 10, sabi po rito, magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Pag tayo po nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, itataas tayo ng Diyos. Itataas po tayo ng Panginoon. Sabi po niya sa Santiago 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Yun po ang pamamaraan natin, paano tayo itaas ng Panginoon. Pag tayo po nagpakumbaba sa Panginoon, siya ang ginawa natin yaman, siya ang ginawa natin treasure sa buhay natin, itataas ka ng Diyos. Makikita mo isang araw, itataas ka ng Panginoon. Magaganap sa iyo yung kalooban ng Panginoon. Yung gusto niya para sa iyo, ibibigay ng Panginoon. Sabi ko nga, bakit hindi maibigay ng Panginoon? Kasi kulang yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Kulang yung bukas ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya yung mga blessing ay hindi po maibigay. Pero yan po ay nakaprepare na ibinibigay ng Diyos. Salamat po sa kanyang mga salita. Sabi ko nga dito sa atin, wala tayong ibang itinataas kundi ang Panginoon. Kaya Lord, alam ko, palalakihin mo ito, amin. Ito ang binigay mo sa amin ng templo nito. Isang araw, magsusuglit na yung mga sugliter natin sa napakalaking kongregasyon. Napakalaking gawain. Baka isang araw tayo na maggagamit ng Coliseum. O tayo na yung mismo mayroong sariling Coliseum na talagang malaki. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, isang araw makakapagpatayo kami ng malaking
malaking pangalan mo na makikita ng mga tao. Lalagay natin, itataas natin ang pangalan ng ating Diyos, ang Panginoong Jesus, dito sa buong Puerto Princesa. So kung gusto po natin pagpalain tayo ng Panginoon, siya po ang gawin natin yaman. Siya po ang unahin natin sa buhay natin. Patuloy po tayong bibigyan ng pagpapala ng Panginoon. Hindi po tayo bibiguin ng Diyos sa lahat ng ating kailangan. Hindi po tayo magkukulang sa lahat ng ating kailangan. Salamat sa Panginoon. Kagabi, bago ako natulog, nanalangin ako sa Panginoon. Talagang pinakita ng Panginoon kung gaano kalaki yung kanyang templo na ibibigay sa atin. Kaya sabi ko, ngayong anniversary, mag-aya kayo ng mga kaibigan ninyo. Kasi 3 litsyon ang lilitsonin natin. Kung magilig sa litsyon, iyan tayo ng mga tiyan ninyo. Kasi talagang bubusugin kayo ng Panginoon. Ang ating pong tema ngayon ay Pistang Kristiyano. Paano ba tayo maghanda para sa kapurihan ng Panginoon? Ibibigay ng Diyos yan sa atin. Sabi ko nga, ang kakayanan ng Panginoon ay talagang napakalaki po. Kaya pag maliit lang yung ating pananampalataya sa Panginoon, maliit lang yung ating makakamit. Pero pag nilakihan natin, malaki po ang ating makakamit. Salamat sa Panginoon sa umagang ito na ang Kanya pong salita, alam natin kung paano natin pang-awakan. Pakipagkasundo po tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng talagang, ilagay mo sa puso't isip mo, paano ka pasusunod sa Panginoon? Ano ba yung dapat mong gawin? Para alam mo, yung direction mo, at meron kang oras. Meron ka talagang, maglagay ka ng oras para sa Panginoon, para sa pagpupuri mo sa Panginoon. Sikapin mo yung 24 hours na ibinigay ng Panginoon sa iyo araw-araw. Kunin mo yung tithes mo. Ilaan mo sa Kanya. I-divide mo kung anong oras mo. Sa 20 hours, merong 2 oras. Sa 24 hours, meron siyang 2 oras at ilang minuto na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Dapat po yun ginagawa natin. Kung pili makuha mo, divide mo lang yun. Napakahalaga po nun. Kasi pag kinuha mo yun, tandaan mo, yayaman at yayaman. Magkakaroon ka ng maraming time. Magkakaroon ka ng talagang biyaya mula sa Panginoon pag sinunod mo yung kanyang kautusan. Kaya ako po talagang sinisikap ko na ito ay mas magawa ko, maaari sobra pa. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita ngayong umaga. Tayo pala may kumunyon. Tayo po muna yung pasalamat sa Panginoon. Salamat, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita sa umaga nito. Nawa, Father, kayo ito magsilbing buhay sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, Ama, pagpalain mo ang iyong mga salita, Panginoon. Sa umagang ito, Father, na dalangin ko, Lord, na ito po ay pumasok sa puso ng bawat isa, Panginoon. Na kayo po ang gawin namin, Father, na priority sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, na pagkasundo namin sa inyo, Ama, itunay nga pong mula sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa namin, Father, ang lahat ng iyong pinagkagawa sa aming, Panginoon. Alam ko, Lord, sa lugar na ito, malaking pagpapala na bibigay mo sa inyo, anak, Panginoon. Kaya, Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang lahat ng aming pagpuri at pasasalamat sa umagang ito. Kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon.